Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka na dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na binanggang higala, amigo'g amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamuma sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Aabi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Ilaag ka sa suman, panggaong ka sa taman-taman. Luwas nga puloy-anan sa Clarin, atong matagamtam. Kung dayo ka sa Clarin, panggaong ka sa Clarin, mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Duling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, pangdaon ka. Sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pangdaon ka. Sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma. Way sasamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Pinangga ka.
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Good morning! Para masaksihan ng adlaw sa iya ang pagkahon. Daghan pang resort sa ato ang kadagatan. Good morning! Naapay sumanga pwede ninyong liguan. Good morning! Good morning! Yes, good morning, maayong buntag mga mga ka-asenso. Good morning! Uy, alive man kayo na Alive kayo, kay karon pa kapakita. Ikaupat ng adlaw sa bulan sa Disyembre. Pero karon pa kapakitas, Don Miguel. Ngano ka na, doy? Pero still ha, kaming tanan sa Action TV o sa itong pikasibiyaan ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, atong online community radio Radio Ascenso News FM. Mutimbaya kaninyo. Good morning! Maayong buntag Clarin, maayong buntag 29 kabarangay sa atong lungsod sa Clarin. Oy, ulan sa inyo hadoy. Kung sa dihang mo'y gapukaw nako, wako gipukaw sa alarm clock. Akong dili sa ulan. Kung sa itong kasa nagsugod ang ulan doy. Di kasi nung barangay, kumusta man mo daga? Pero matod pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa, ang maong ulan doy ay kabalaka tungod kay walay inguna na kadakuon ha nga problema sa weather. Kuan na gyapon to kana ginatawag nga localized thunderstorms. Kada bang natural nga pag-ulan, pero natural nga pag-ulan Don Miguel kusog man lagi kaayo. Mo na gingon doy nga nausab na gyud ang klima. Sa una natural nga ulan dili ko na to kakusugoy. By the way ha, kusog na kasi yung lugar. Naitabo manggod nga kagahapon no, adunay mga panagtapok sa among pamilya ba. Dayon dito ko nakatulog sa amuas baybay. Sa Dubai, duol baybay. Nya sa dihang pagmata na ko doy. Perting ulan na kaayo. Agoy ha, agay. Kumusta ba itinuwi kabarangay? Hilabinas mga kahilitan ng mga kabarangayan. Alam, ayong buta. Good morning! Kumustahon mo na ko dira kay lagi. Ug sila pa, hilabi na ang ato ang Ruwaminal Tandem ato Ruwaminal Administration. Pinaagi sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ni Sir Tolit Siray ato ang amuang na oy maninoy na muskasala. Lagi kuan usab nako na father figure usab nako na Sir Tolit. Ninong ha, good morning. Matod pa sa iyong opisina doy, prone. Kana bang ginatawag nga lagmitonon nga mubaha doy diri sa atong lungsod sa Clarin.
Dili lamang baha but landslides. Kumusta man mo diga ha? Kumusta man mo diga atangi mga pinagha makaka-asenso ang mga balita, national, lokal ug even and especially atong weather forecast for today. Kumusta maayong buntag? Action man Mayor Jojo de Sagawa, atin ang bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. O special greetings and shoutout sa ang ato kang idol ko si Kap Freddy Maliksi. Good morning! Kabalo mo good mo. Ako na lang ning isa ba Kapitan Freddy ha? Nakita mig kausana, nagtagbo mi ano kung asa man ka busy man kay kadoy. Wala na ko gidoy ha. Busy man kayo kasi na nasyag mula ko lagi ko dun mix kay na ay pakikita namong duha sa akong kaning magtatambal. Uy, noon sa manday ka lagi mo ni mga factors, mo ni mga kung sa salida pa behind the cam ba, behind the scenes ba, dili na to makita ang atong mga lideres nga nagmaluyahon dira sa ilang pagpanerbisyo. Pero doy, tao kagyapon na sila. Tao kagyapon na ang ato ang mga pinangga nga mga public servants. Adunay usahay mga instances nga mayayay sila. Unang ato silang gikinahanglan ginato silang iampo. Kaya lagi, mga public servants man sila, mga public leaders man sila doy, mga leaders man sila sa atong lungsod, o gani even sa atong lalawigan sa Misamis Occidental, ilakip na to na si Mossad Working Governor Attorney Henry Civilio Waminal, ato ang mga congressmen, Sancho Fernando Ando Waminal, Jason Almonte, atong Vice Governor Rowena Gutierrez, mga mayores, sa atong mga tagsa-tagsa ka mga lungsurin, sa atong tagsa-tagsa ka mga lungsod, and then sa atong tulo ka dakbayan, doy, ato ginang iampo ang ilang health and welfare. Kay damay biatag buto no naon, kundi na sila makaperform simbakuhay sa ilahang tahas, isip mga public servants, simbakuhay, damay ta doy. Pero gawas niya na, Kristiyanos man ta. Gitudluan man kita, mabasa man as Biblia, nga mag-inampuay. Hilabi na sa mga taong matarong, gani atong idab as santos. Mga balaan, dako kay nakahimuan nga tos labong makagagahom doy mo nang mag-inampuay kita. Speaking of pag-ampo, by the way, kagahapong adlaw, unsa may kagahapong adlaw Don Miguel? Kagahapong adlaw mga pinangga atong gidumdum no ang anibersaryo sa wala nato gidahuman nga pagpamumba sa mga teroristang grupo dito sa Mindanao State University main campus na makita sa dakbayan sa Marawi, Lanao del Sur, sakop sa Barm. Kagapong adlaw, mo lagi na ako lang isulti ninyo. Kagapong adlaw, nagtapok mi isip usa ka pamilya dito sa balay kay lagi birthday usab sa among inahan. Among patriarka sa amuang balay. Uy, patriarka nga nung mama man. Wa man mi papa, no? Nang siya mo'y nahimong patriarka na mo sa mga panimalay. Pero lagi, ang akong but pasabot is on the same manner, dili birthday celebration ang i-celebrate sa uban. Ilamina dito sa MSU. But of course, katong maduguon kayo, atol sa Santos nga misa. Atol sa Santos nga misa manang nakadumdum ko pag ingon ako mag-inampuay kita kay lagi tungod kay gitudluan kita sa tong Ginoo nga mag-inampuay sa matag usa. Di atong iampo ang dili lamang ang kapahulayan dayon sa katong mga mintaliwan kay na may mintaliwan adto.
daghang mga samaran. But of course, ang pagkaalim sa mga nagbangutan nga kasing-kasing. Ang mga kasuko sa mga tao nga mga biktima. Tapan most importantly, ang kasing-kasing nga kundiin na mayani ang ginatawagtang kanang panagdait, peace. Para magsiuliay tang tanan sa kanabang peaceful nga community. Peaceful nga rehiyon. Peaceful nga nasod. And of course, lagi na, balikan na to, atong iyang pusab no, ang mga kapahulayang dayon sa mga kalag ngaming taliwan tungod sa maduguon, brutal nga pagpamumba kaniadto sa may MSU Marawi nga nag-anniversary kagahapong adlaw. Anyway, mga pinangga, mga kasenso, padayon ta, uluhan sa atong mga balitang nasyonal para unyang taod-taod. Para sa atong national news, gobyerno satisfied sa resulta sa roadshow demo sa COMELEC alang sa mga ACMs nga gamiton sa 2025 election. ACM dito dyan, dito to VCM, automated counting machine. Ito dito voting counting machine. Actually, kaganiha, naglalis ming dyan kaganiha. Unsak ito yung ngalan at sa lain pa nga nasyonal nga mga balita, pagpalig-on kultura sa integridad sa mga serbisyos gobyerno, gipanawagan or nanawagan ang atong mahal nga Presidente Bongbong Marcos Jr. O sa lain pa national again nga balita, implementasyon sa pulisiya sa paggamit sa improvised plates gisuspenso paghapon matud pa sa LTO. Kanauguban pa mga pinangga, uman lamang nining pipila ka mga pahimangno gikan sa Pikas Luwak, maayong buntag, Clarin. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Nagaampo ako nga makaput nato ang malipayong Pasko nga puno sa kainit ug katawa. Hinaot nga ang Espiritu Santo sa panahon naghatag ka nato sa kalinaw ug kalipay. Samtang nagkatigom kita uban sa atong mga minahal sa kinabuhi, pahimulos sa mga higayon ug naghimo og mga matahom nga mga handumanan. Ayaw kalimti nga ipakalat ang pagkamaayo ug ipaambit nato ang gugma nga gidala sa Pasko. Uban sa pamilyang Roa ug sa pamilya sa local government unit of Clarin. Ang Clarin, Asinso na. Ang segundo distrito, Asinso na. Ang Misamis Occidental, Asinso na. Busa, ako nagaingon, aniya ang pag-ampo alang sa usa ka maayong Pasko o usa ka maunlad nga bag-ong tuig. Alang kanyo mga pinangga na kong lungsuranon sa lungsod sa Clarin, maayong Pasko o mabulahang bagong tuig 2025. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be May buntag sa tanan sa mga pinalangga kong Clarinhon. It's the most wonderful time of the year. Kining Christmas season, mausap kini ang particular time nga padaya kita sa atong pagpasalamat sa tanan. Labi na gyud
Mapasalamaton ta sa atong labaw makagahom sa tanang mga panalangin nga atong nadawat sa tibuok tuig, sa maing panglawas, ug of course, sa gasa, sa pamilya, ug higala. Ako ug akong pamilya, we wish you all Merry Christmas and a bountiful New Year. Sa katapusan, naginaot ug nagampo ko kanunay ka ang Ginoo na sa atong pamilya na ang espiritu sa gugma, kalinaw, panagiusa ug kalipay. Again, Merry Christmas. Daghang salamat. May God bless us all. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Maayong buntag sa tanan, maayong adlaw, o maayong hapon, kung asa man na niabot ang maong greetings. Ako, sa akong pagpaubos, uban sa ako ang pamilya, ang ako mga apo, kung anak, kung asawa, nga si Consial Grace Maliksi, nga diin usab-usa siya ka leader sa nga kabayonanan sa Tibuok Lungsod sa Clarin o sa Tibuok Province. Kami manghinaot nga sa diwa sa Pasko nga sa dakong pagpaubos sama sa ato ang manunubos nga ang pagpaubos maugid kanay makasulbad sa tanang problema sa katawhan sa kalibutan. Busa sa ngalan sa ato ang mga lideres sa probinsya ni Governor Henry S. Waminal, sa ato ang Vice Governor, sa mga board members, sa ato ang working Congressman Ando Waminal ug labaw sa tanan ang ato ang Ruaminal nga tandem nga atong Mayor Jojo Roa uban pod sa ato ang Vice Mayor Risa Ging Waminal de los Santos ug ang akong mga liga ng mga barangay isip inyuhang presidente. Kami manghinaot nga unta ang diwa sa Pasko mauntay atong hunahunahon og dumdumon karong panahon na tungod kay ipasintro na to ang atong labaw nga manunubos nga si Kristo. O sa usbon ko kamong mga manguli sa Clarin magsaulog sa atong Pasko, sa diwa sa Pasko. Ako moingon nga sa Clarin pinangga ka. Daghang salamat, malipayong Pasko o bulahang bagong tuig 2025. Ayun, salamat kayo sa mga Christmas greetings, ha? Pwede ba natong tawgon na sila og Big 3? Hinaut punta sa atong nasyonal nga mga balita. Gobyerno satisfied sa resulta sa roadshow demo sa COMELEC alang sa mga ACMs nga gamiton buon-buon sa 2025 election. Gikalipay sa Commission on Elections kung COMELEC mga kasenso ang impressions publiko sa roadshow demonstration nga ilang gihimo sa lain-laing dapit sa atong nasud aron ipakita sa publiko ang automated vote counting machines kung ACMs nga gamiton sa 2025 elections. Si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco mga kasenso niingon nga nalipay ang mga botante nga ni salmot sa roadshow nga nagdungan sa pagmarcha kagahapon or atong miaging adlaw sa lain-laing dapit sa atong nasod. Matud niya nga makita or nakita na sa publiko kung unsa kadali ang transparent ang paggamit sa mga ACMs sa Miro system nga giingon niya nga wala or nawala ang ilang pagduwa-duwa bahin sa makina nga nagbasa sa ilang mga boto. Kung kinumduman mga kasedso, ang COMELEC niingon nga ang Miro system nakahuman sa paghatod sa kapin 110,000
ka mga ECMs sa Pilipinas usa ka bulan na ang milabay itande sa gikatakdang schedule. Actually, manggod mga pinangga na putos usab kining Miro system sa pipila ka mga issues and concerns o gani mga pagduda sa malagi. Pero adtong miaging pizza uno to dyan, no? Dito ta sa Clarin National High School, road show demo usab, no? Ang ato ang Comelec Clarin, pinagi ni Comelec officer nato sa ato ang lungsod, si Ma'am Mary Daly Reville. No, ato tong uno dyan, o pizza uno, no? Mga pinangga, mga ka-acid. So, nga kundiin, na ay kuan ka na bang ginatawag pag demo lagi. No, nindot kayo. Sige lang, ato nang i-discuss unsa ka successful usab diri sa lungsod sa Clarin ang demo, no, sa Comelec Clarin. Kabahin niya na mga pinangga. Padayon ta. Another one from the national news, implementasyon sa pulisiya sa paggamit sa improvised plates. Gisuspenso pagyapon, matod pa sa LTO. Giklaro sa Land Transportation Office or Land Transportation Office kung LTO nga gisuspenso lang gihapon until further notice ang pagpatuman sa duha ka memorandum kalabot sa paggamit sa improvised plates. Ang LTO mga kasenso niluwat og katin-awan taliwala sa mga pangutana sa mga motorista sa pagpatuman sa Memorandum Circular VDM 2024-2721 o Memorandum Circular number VDM-2024-2722. Ang Memorandum Circular VDM 2024-2721 nagtakda sa mga giya alang sa paggamit sa mga improvised nga mga plato o improvised plates alang sa mga auto ug motorsiklo. Samtang kining isa pa gyud ka memorandum circular kading VDM-2024-2722 nagtakda sa mga kinanglanon alang sa pagpatuman sa mga kinanglanon alang sa pilot study sa motorcycle taxi. Gisuspenso mga kaasenso ni LTO Chief Vigor Mendoza II ang pagpatuman sa duha ka memorandum circulars aron matagan og taas nga panahon ang mga tag-iya og sakyanan sa pagkuha sa ilang mga plaka. Samtang gimanduan usab ni Mendoza mga kaasenso ang tanang car dealers nga paspasan ang pag-issue sa mga plaka. Paspasi nagguan na kas plaka. Issue. Sa katapusan tang nasyonal nga balita. Pagpalig-on sa kultura sa integridad sa mga serbisyos gobyerno gipanawagan ni Presidente Marcos Jr. Mga kaasenso, nanawagan ang atong mahal nga President Ferdinand Marcos Jr. gadto sa mga kawani sa gobyerno ug uban pang mga alagad sa publiko aron mas mapalig-on pa ang pagkamaunungon, pagpakabana, panaghinigalaay ug kabayanihan sa ilang hanay, ilabi na ang pagbaton og people-centered approach mao'y usa sa mga lakang sa pagpakigbatok ug pagsulbad sa korupsyon sa publikong buhatan. Ambot ipangutana na ninyong piatos oy. Sa ikalimang State Conference on the United Nations sa ikalimang State Conference on the United Nations Convention Against Corruption or UNCAC, implementation and review nga gipahigayon sa may Malacañang kaghapong adlaw December 3 ang presidente mga kaasenso miingon nga ang tumong mao ang pagpalig-on sa kultura sa integridad sa serbisyo sa atong gobyerno o dili lamang ang kadtong mga regulasyon o pagsunod sa mga pulisiya batok sa korupsyon. Matod pas presidente kini ang porma sa pagbag-o nga gilauman sa gobyerno nga mao'y mugiya sa sistema sa pagdumala sa atong gobyerno ug sa pamatasan sa mga Pinoy
uban sa bagong Pilipinas. Kalabot ni mga kasenso gihisgutan sa presidente ang pipila ka mga lakang nga gipatuman sa gobyerno aron masumpo ang nasangpit nga korupsyon. Samtang ang pag-streamline ug pag-digitalize mga kasenso sa proseso sa gobyerno labi na dinhi. Atong ikota ang atong mahal nga presidente matud pa pinaagi sa pag-streamline ug pag-digitalize sa mga proseso among gipauswag ang kahusayan o gipalambo ang pagsalig sa tulubagon tali sa gobyerno o sa publiko. Again, coming from President Bongbong Marcos Jr. Maayong buntag ug salamat nining mga pipila ka mga katauhan ha nga naglantaw. John Ray Butaled, Jimmy Sagindang, Jing Divina Gracia Buenavesta, Norma Babanto, Benji Sierra, Janjan Paglinawan ug Janet Igia, Hans Algen Yu. Kinsa maning nag-comment, be? Kinsa maning nag-comment. Merry Christmas, Mayor Jojo de Sangawa, coming from Sir Jimmy Sagindang. Sa atong pagbalik doy, ang atong weather forecast for today. Pag ihatag sa tamos pikas dawak, maayong buntag, Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. Welcome to Clarine House of Suman, a delightful destination in Misamis Occidental. Established in 2009, where the rich flavors of Filipino tradition come to life. Known for its mouth-watering Suman varieties, this charming establishment is dedicated to celebrating one of the region's most beloved delicacies. At Clarine House of Suman, we take pride in our authentic recipe, passed down through generations. Our suman is made from high-quality glutinous rice, blended with fresh coconut milk and a hint of sweetness, all wrapped lovingly in banana leaves. Clarine House of Suman is not just a place to eat, it's a gathering spot for locals and tourists alike. Come visit us at Clarine House of Suman, where every bite is a celebration of flavor, culture, and community. We can't wait to welcome you. Sa daily pa, greetings sa tadoy. Jocelyn Velasco Macalisang, matud pa, good morning Clarine. She's watching over sa maninga page ha. Katauhan sa probinsya. Salamat kayo ha. Dagan magutag mga pages buyag doy. Nga giagian sa to ang live feed for today. Sa pa ni TNT Antonio, Jenny Silo Datiles ug Cecilia Arevalo Chan, coming from Radio Asenso 106.7 for Radio.
And of course, ang atong balita sa kaimtang panahon natod kanato sa Asenso Pinoy Party List o ang among suki diri sa kanunay sa Farm Radio ug sa Action TV ang Eugene Tailoring. Munay tigtahi sa among mga uniforme doy. Purok 1, Barangay Poblasyon 4, Clarin, Misamis Occidental. Nangakuratan ta kaganiha kay medyo kusog-kusog ang ulan gani kaganiha naglisod ko og kuandoy naglisod ko og gawas sa amuang purok kaganiha tungod kay magbaha man gud siya kung muulan no. Pero kung atong makita hawan buyag hawan ang atong singalan nini ang atong mapa sa kinatibuk ang Mindanao man ugaling pero nganong miulan man to tungod kay naalaging ginatawag nga localized thunderstorms, mga ordinaryo nga pag-ulan. Matod pa ang shear line mga pinangga mo'y mutay hope dira sa may amihan ng bahin sa Luzon. Nakadumdumod tong shear line simbakuhay pero balik lang o sa tigulang pa shear line calamity na to atong miagi pag yung miaging tuig pag yun mo na nagahatag og ulan karon dira sa may northern Luzon kung amihan ng Luzon gani posibleng mubaha dira or naanagi mga pagbaha dira sa may Cordillera Administrative Region which is ang Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province ug Abra tungod niining ginatawag lagi nga shear line. Samtang ang Batanes karon doy muulan tungod usab sa northeast monsoon kun amihan. Akong balikon ha diri sa may northern Luzon doy ang ning huyop dira karon ang shear line. Samtang diri amihan ni diri moy most probably mo pa ulan po dira sa may pinaka amihanan nga bahin sa Luzon. Ang Metro Manila og diri sa ato ang mga partes Pilipinas nga wala hinganli mga localized thunderstorms kalagi sama sa tong giingon kaganiha ang mupaulan nato doy. Dito sa may Isabela, kusog-kusog ang ulan dito. Samtang mas hinay jutay diri sa may Aurora, Cagayan, Apayao, Kalinga ug Ilocos Norte. Ugmang adlaw kusog ang ulan diri sa may Cagayan nga Cagayan Valley ba diri sa may northern Luzon. Samtang kusog-kusog pud jutay diri sa may Isabela, Apayao ug Ilocos Norte. Magpabilin ang pag-ulan dira hantud December 6 sa may Cagayan, Isabela, Apayao ug Ilocos Norte, mga pinangga, mga kaasenso. Samtang sa atong lungsod sa Clarin o gani affected niini usab apil ang atong igsoon nga dakbayan ng dakbayan sa Ozamis. Magpabilin ha nga cloudy ang atong lungsod sa Clarin and of course apila po niya na ang dakbayan sa Ozamis kung dili man galing kinatibukan apan mga kabukiran sugod alas 11 unyang sayong kaudtuhon padulong na nadoy alas 2 sa hapon. Samtang karon naghinay-hinay naghayag alas 8 padulong alas 9 medyo hayag-hayag alas 10 napay kahayagon mga pinangga apan lagi sama sa tong gingon alas 11 padulong alas 2 adunay mga posibilidad sa pag-ulan o gani ang mga pagpangdag-om mga pinangga mga kaasenso. Ayaw kabalaka, mga hapon, mga alas 3, alas 4, padulog alas 5, muhayag na ang kalangitan and our night will be a good night most probably sa atong lungsod sa Clarin. Ayaw kumpiyansa sa atong weekend ha, kay matud pa, muulan. Kana, hinaot puntang mausap po ang forecast gikan sa atong source mga pinangga. Atong lantahon mga pinangga kung naabay potensyal nga mahimong bagyo ha. Sa kay medyo hinay ang internet ming wala ang ato ang transmission gikan sa Pag-asa. Okay. Walay potensyal nga mamahimong bagyo pero lagi tungod sa kanibitong
mahitabo na usab nga ITCZ. Actually dili man na mahitabo but zone man na siya, lugar man na siya, kanang imaginary line man na doy sa panagsangka sa managlahi nga mga hangin. Diri na dapita muagi doy kani bitaw nga kaulapan, kani bitaw nga mga kaulapan kaning atong makita karon sa atong monitor screen, kaning atong gilinginan sa tuang cursor. Diri na muagi padulong sa tuang Northern Mindanao, which is kita napita. Padulong na diri pud usab napita sa western portion sa tuang nasod. Muna mo paulan probably karong weekend, pero ay kabalaka dili ka na og layo ka na sa posibilidad nga mamahimong bagyo, mga pinalangga, mga kaasenso. And of course, again, mo kana ang atong balita sa kahimtang panahon atod ganato sa Asenso Pinoy Party List. And of course, ang among suki diri as always sa pagpanahi sa among mga uniforme, ang Eugene Tailoring. Purok 1, Barangay Poblasyon 4, Clarin, Misamis Occidental. Sa pagbalik, lokal nga balita today. But stay tuned sa takay napay katapusang hugna sa atong mga pahimangno. Maayong buntag, Clarin. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCGC sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok 1, Barangay Sigatik Jot, Clarin, Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok 1, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela in high school and college. It's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Dahil diri sa mual lisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students, murag research gyud kay nang walay kwarta sa eskwelahan gyud. Mga baryo nun gud. Kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance, mo ginay dako kang tabang sa kuha gyud. Para makuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela, ma-continue ba? Ma-continue gyud, no? Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply kaning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayud tay mahuman o malampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan, pero sa katong mga tawo nga ni-suporta gid sa ato para magpadayon ang akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan.
usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Manok 5. Dayon akong papa kay wala gid siya police job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa, basta limpyo lang magi. Kuan trabaho gid na akong papa, then akong mama pod ay man. Trabaho pod og ginagmay tabang sa balay perminti. Ang napamotivate yun ako unang-unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela, kay makatabang di lang kay sa akong pamilya, kundi sa among simbahan, sa among sa ato akong kuan lugar nga dilita ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali sa kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance sa tong wala pa ko ka-enter og kuan one family one professional, igo ra gyud sugod dito sa crossing, padulong pod sa terminal dito sa Tanggob, wala na pa diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong yun kuan pod sa Riverside sa kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa isa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact ni nga programa kay labi na nga isa kay college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha mga hayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun Bini ako ang sa mga selo na ako nga grantees puhon udan nga gihatag sa ato ang administration unta ang siyempre ang taga anong maayong dalan para lang makatabang hindi pero again sa ato do not waste the opportunity. Ay dili sa tanang panahon mahatagan kag naning opportunity siya. Of course kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study pa kanang ang kaning scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month hatag pang itana then ang uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir. Wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan damo gyud salamat sa Ginoo nga nasa mga tawo nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa amuang action man diri sa lungsod sa Clarin, Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos, yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsehales. Akong dakong pasalamat kay isa ko sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan pasalamat jud ko kang Governor Henry S. Waminal kay mao gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student, isa jud ko. Salamat jud kayo ko.
pasalamat po ko kang Mayor Jojo Ruano at o kang Vice Mayor Riza sa Paminal Dito Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat niko og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani, and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging De Los Santos. O kaniya karon mga bidangga, mga kasenso, ang atong lokal nga balita. Pangal Bay Bridge issues. Anaa sa DPWH o kontraktor ang responsibilidad. By the way, kaning balita sinulat gikan sa Malindang Newsline ha. Salamat kay ani atong pamilya usab sa Malindang Newsline. Ang DPWH o ang kontraktor ni ini ang Namkwang Kokdong Gumguang joint venture kun NKJV. Giatubang sa daghang pangutana bahin sa problema sa Pangal Bay Bridge atol sa Regional Development Council kun RDC 10 Full Council Meeting. Gipunting ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ang responsibilidad sa DPWH aron masiguro ang kalig-on o kalidad sa nasangpit nga proyekto or sa nasangpit nga proyekto, mga ka-asenso. Sa maong meeting, mga ka-asenso, gibutyak ang kadaot sa aspalto sa tulay nga giingon sa DPWH nga resulta sa mga overloaded nga mga trucks nga milapas sa 30 tons design capacity nga gisamutan pa sa kusog nga pag-ulan. Apan matud pa ni Governor Waminal, responsibilidad sa DPWH o sa kontraktor ang paglikay sa ingon nga problema o ang pagpatuman sa tukmang pag-ayo. Importante kaayo kani matud pa ni Governor Henry ha atong ikot ang atong mahal nga gobernador. Importante kaayo kini nga proyekto nga nagdugtong sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Ang kalig-on ini dili unta masakripisyo tungod sa kakulang sa regulasyon ug pagbantay. Ang probinsya dili angay pasanginlan sa mga kapakyasan kini responsibilidad sa DPWH ug sa kontraktor. Matud pa again ni Governor Henry S. Waminal. Gisiguro mga kasenso sa DPWH nga nagsugod na ang mga repair works niadtong Disyembre 1, 2024 gikan sa Tangub City padulong na Stubod, Lanao del Norte. Gipatuman ang temporaryong two-way traffic aron malikayan ang dakong kakulian. Gibuti ang usab ni DPWH 10 Concurrent Regional Director Lilibeth N. Aparecio
nga ang kontraktor obligado nga ayuhon ang kadaot nga walay dugang nga gasto alang sa gobyerno tungod kay wala pa mahatag ang completion certificate sa nasangpit nga proyekto. Ang Regional Director sa National Economic and Development Authority CONEDA Region 10, Myla Faye Aurora B. Carino, mi pasabot sa kahinungdanon sa klaro ug patas nga monitoring sa maong proyekto. Matud pa sa nasangpit nga DEDA Region 10 Director mga pinangga, aduna kitay Regional Project Monitoring Committee kun RPMC nga kanunay magmonitor sa mga kalambuan apan matud sa mga reklamo bahin sa kahimtang tulay magpatuman kita og espesyal nga investigasyon. Lisod kung ang mag-ayo mausab ang mag-imbestiga aron masiguro ang transparency. Aron masiguro ang transparency, magtinabangay ang RPMC o DPWH-10 alang sa tukmang pag-assess sa kahimtang niini. Kana again ang maong pahayag sa maong opisyal ha. Ang maong pahayag nagpakita og dedikasyon sa NEDA nga masiguro ang mga proyekto sa gobyerno mutuman sa taas nga kalidad ug klaro nga proseso sa monitoring. Gibutang mga kaasenso ang mga portable weighing scales sa duha ka tumoy. Sa tulay aron malikayan ang overloading apan giila nga limitado ang pondo alang sa 24/7 nga operasyon. Gisugyot ni Governor Waminal nga unahon ang pagtukod og permanente nga weighing control stations nga fully operational aron malikayan ang dugang kadaot. Ang Pangal Bay Bridge mga kaasenso usa ka flagship project nga nagdugtong sa Tangub City, Misamis Occidental ug sa tubod Lanao del Norte, usa ka simbolo sa kalambuan sa rehiyon. Ang tukmang pag-ayo ug pagpanalipod niini mao'y yawi sa ekonomiya ug katilingbanon nga kayuhan sa Northern Mindanao. Gipahayag mga kasenso ni Governor Waminal nga bisan gisuportahan sa mga probinsya ang tumong sa proyekto, dili sila angay maoy musanong sa mga kakulian ini. Ang RDC-10 na full council meeting natapos uban sa panawagan alang sa mas hugot nga pagpatuman sa mga balaod batok sa overloading ug mas maayong pagbantay sa DPWH aron masiguro ang pag-implementar sa tukma nga mga standards sa maong proyekto aron sa masiguro ang kalig-on sa Pangal Bay Bridge. Ug mo kato mga pinangga mga kasenso ang nilangkob ha sa atong mga balita nasyonal, lokal o given ang atong weather forecast and of course unyang hapon doy. Patingala mo nga nung gamay raman gyud ni local news ning ato ang Action TV tungod kay ato kanang gisalin kay atong palawman kana sa atong programa unya. Commentary program na to alas 12:30 padulong alas 2:30 sapon. Kumusta na ang lungsod sa Clarin karon? But for the meantime, bye-bye sa ta. Sangalan na lang sa kinatibuk ang Action TV og sa Farm Radio. Kini na lang si Don Miguel. And I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Kita ta alas 12:30 sa udto padulong 2:30 sa hapon. Bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Asenso Clarin. Hashtag Asenso Segundo Distrito. Hashtag Asenso Misamis Occidental. Hashtag Asenso Pinoy. O hashtag 70. Always na itong dumdumon. Sa Clarin, always pinangga ka. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon.
una mong madungog diri. Action TV. Pinangga ka.